Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. At magandang araw po sa inyo at happy Sunday. Ayan, at ngayon po ay December 1 na. Ayan, December 1 na. At ang ating pong Kapaskuhan ay nalalapit na. Nakaka-excite kasi magpapasko. Maraming kumbaga nangyayari dito sa ating bansa na nagpapainit sa malamig na panahon. Pero actually dito sa Pilipinas mainit eh. Doon sa Hong Kong malamig, sa Macau, naku, lamig ng simoy ng hangin doon. Ayan. Ate Maria Pe Palisok, hello po. Shoutout po sa inyo. At ito po ang ating pag-uusapan. Aba, yung mga nandoon po pala sa sa pangalan nito sa EDSA. Naku, pinapalayas na doon kasi nakakaperwisyo. Nakakaperwisyo na po sila sa ating mga kababayan. Merly Franco, shoutout po. Marilucy Palikte ng Pagadian City, ayan, shoutout po. Ito yung ito yung balita kasi nakakaperwisyo na daw. From Lucena City, hello po. T. Balawag Jr., Fredina Malyari, hello po sa inyo. Shoutout. Nay Brenda Barton, Maxi, si Rina, Sophia De Vera, hello po. So ito po yung ating re-reaction na balita na nakakaperwisyo na daw po ang mga nagpo-protesta doon. Yung mga, kasi alam nyo, ayoko naman silang sabihang bobot tanga. Pero kapag naman, di ba, katangahan yung ginagawa nila na to eh. Diba, kabubuan yung ginagawa nila na to, diba, Ate Judy Labrador, diba, Kuya Eduardo Bautista, kasuhan ng pandarambong at impeachment, Indaya Sara, Dying Potpot Duterte. Ayan. Ito, pakinggan muna natin tong balita na ito. Ate Gemma, hello po. Samantala, nakakaabala na raw ang mga Duterte supporter sa misa sa EDSA Shrine, kaya nagpasaklolo na ang pamunuan ng simbahan sa mga pulis. At live mula sa EDSA Shrine, nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, alas 10 nga kaninang umaga ay pansamantalang itinigil yung programa ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte dito sa likod mismo ng EDSA Shrine. At kasabay nga niya yung pagdatignin at pagbarikada ng higit 5 truck ng pulisya. Pero alas 4 ng hapon ay balik na nga yung kanilang programa na sinimulan sa isang prayer vigil. Ito ang sitwasyon ngayong Sabado sa EDSA Shrine. Kaunti na lang ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Ayun, kaunti na lang daw Ito Channel 5 to, Frontline, Pilipinas Weekend, kahapon po itong balita na ito. Kaunti lang po yung tao na nandoon na nagpo-protesta. Sa totoo lang, ito hindi naman to nagpo-protesta para sa demokrasya. Ito po ay nagpo-protesta para po sa kanilang mga pansariling interes. Diba? Para kay Sara Duterte, kay Digong at kay Kibulok. Tama, salot sa Pilipinas itong mga taong to. Matatanda ang walang tigil ang kanilang protesta mula umaga hanggang gabi nitong nakalipas na araw. Ilan sa mga dumadaing ang Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace. Halos oras-oras ang misa namin dito. Kung meron dyan na nagva-vlog, nagsisigawan, may mga speeches, nag-i-interfere yan sa ginagawa namin sa loob. Di nawawala din yung sacredness, yung sanctity ng aming pangapagdiriwang. Pag-amin ni Father... Di ba? Kita nyo? Siyempre simbahan yan, di ba? Kaya nga tinayo yan ay para po alalahanin at laging kilalanin ang kumbaga naging parte ng EDSA para po makamit natin ang demokrasya na ating tinatamasa magpasa hanggang ngayon. Pero dahil nga po dito may mga gumagamit ng EDSA sa hindi tamang pamamaraan at tinatarantado nila ang diwa ng EDSA.
nakakaperwisyo na po sila sa simbahan. Hindi naman po para sa demokrasya ang kanilang pinaglalaban, kundi ang kanilang pinaglalaban ay para kay Sara Duterte na salot ng Pilipinas at sa matandang Digong Duterte na isang bulate na lang ang hindi pumipirma ay punong-puno pa rin po ng kademonyohan ang ginagawa sa ating bansa. Napaka-hipokrito ng mga taong ito. Bakit? Yun kanila nga pinaglalaban, hindi nga naniniwala sa EDSA yan eh. Hindi naniniwala yan. Sa diwa ng EDSA. Tapos ngayon, nandyan sila sa EDSA, nagtatawag na sila, lumabas na daw ang taong bayan diyan sa EDSA. Samantalang noon, nung panahon ni Digong, siya mismo ang sumira sa diwa ng EDSA. Siya mismo ang bumaboy sa diwa ng EDSA. Ano sabi niya? Hindi daw totoo yan. Galawan lang daw yan ng mga dilawan. Ng mga kampon daw nila Marojas, nila Lenny. Diba? Ang katotohanan niyan, ginagamit nila ngayon ang diwa ng EDSA kasi wala na silang ibang option. Wala na silang ibang magagawa. Ano pa ba magagawa nila? Sinusuka na sila ng mga Pilipino. Alam niyo kung ano nangyayari ngayon sa EDSA People Power Shrine? Ayan. Ayan. Tignan niyo. Kung gaano kakonte ang nandiyan sa EDSA People Power Shrine na yan, marami pa yata ang vlogger. Kahit na 1 million pa nanonood ng live ng mga bobong yan, ng mga bobong vlogger dyan, ng mga bobong supporter ni Inday Sara Duterte at ni Digong Duterte dyan, walang mangyayari at hindi nila mapapababa sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil walang sumusuporta sa kanila na mga matitinong tao. Alam niyo kung bakit po naging matagumpay ang EDSA People Power noong 1986 EDSA Revolution. Mga prominenteng tao po ang sumama. Mga madre, pare, kardinal. Napakarami pong sumama diyan ng mga kilalang tao, ultimo mga artista lumabas po diyan para po ipaglaban ang ating demokrasya. Tapos ito, yung ganito kakarampot, katiteng na tao, Sus Mariosep, sinasabi nila 500,000. Sabi ni Harry Roque, 5,000. Sabi ng mga nagko-comment sa mga comment section ng mga bobong DDS vlogger, ano sinasabi? 500,000 daw. Susugod daw bukas. Anak ng teteng, padamihin nyo muna to. Kita nyo na nga nakasalampak na nga yung mga tao dyan sa EDSA People Power Shrine. Nakaka-perwisyo, nakakaabala, nakakakalat, ginagawang dugyot. Ang dapat sana ay People Power Monument na kumikilala sa ginawa ng mga bayani ng EDSA. Tapos ngayon, kita nyo, kakatiting, kakatsangot. Marami pa yung marami pa yung bote ng mineral eh. Kita nyo kung gaano kakonti yan. Sus Mariosep. Napakakonti. Sus Mariosep. Ano ba naman yan? Diba lumayas na lang kayo dyan? Kasi nakakaperwisyo lang kayo sa taong bayan. Diba? Nakakaperwisyo lang kayo eh. Hindi na nga kayo nakakatulong. Nakakaperwisyo pa kayo. Dagdag traffic, dagdag bantay sa mga pulis. Halip na yung mga kapulisan ang binabantayan, yung mga gagawa ng krimen. Nandyan sila. Binabantayan kayo para maging orderly at peaceful ang gagawin ninyong
pagrarally na wala namang kakwenta-kwenta. Ano ba pinaglalaban nyo? Ang gobyerno ba ng Pilipinas ay nagpapabaya sa kanilang trabaho? Hindi naman. Ang gobyerno ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos under martial law na ba? Hindi naman. Hindi tayo naghihigpit ngayon. Walang sinisikil ang kalayaan ngayon. Sanay lang talaga ang mga Duterte na yung gusto nila ang nasusunod. Kaya pati ang People Power Monument binababoy nila. Kaya pati na yung sinusuka nila noon na EDSA People Power na nangyari noong EDSA Revolution, kinikilala nila. Gusto nilang gamitin. Pero noong panahon ni Digong, ang EDSA People Power, walang kwenta. Hindi niya kinikilala yan. Nakakaawa, tama, Ruby Tabeli, nakakaawa talaga yung mga taong ginagamit dito. Pero dahil nga po, syempre, meron silang nakukuhang halaga dyan, pera, bayad, allowance, kahit ano pa sabihin mo dyan. Hindi bobo yung mga tao dyan para pupunta dyan nang walang bayad. Ngayon nga mag-utos ka sa sa anak mo mag-utos ka sa anak mo. Pabilin mo ng suka sa tindahan. Halagang 5 piso. Hindi pwedeng hindi lalakad yung anak mo nang wala kang ibabayad sa kanya kahit 5 piso. Anak mo na yun utusan mong bumili sa tindahan. Yung sukle kanya. O kailangan bibili din siya ng candy. Hihingi ka na nga ng pabor di ba? Anak mo na nga yun Hihingan ka pa ng bayad. Tapos itong mga tukmol na to, sasabihin sa atin, wala daw silang bayad. Pusalan daw nila yan. Wag nga kami. Wag nga kami lokohin nyo. Kayo kikilos ng walang bayad, Sus Mariosep. Parang yan parang pinaka-imposible na sinabi ng mga taong yan. Makmak yung sinasabi mong first EDSA, yan ang pinakawalang kwenta na revolt noong 1986. Kung noong panahon na yon ang may CP tulad now, di mangyayari. Yun nga po wala palang kwenta yon. Bakit kinikilala ngayon ng mga Duterte? Bakit nagtatawag ngayon si Digong ng EDSA People Power? Bakit itong si Harry Roque nagtatawag ngayon ng EDSA People Power? Diba? Katarantaduhan naman itong nila na Jesus Mariosep. Ako'y talagang naleletsehan dito Eto, hindi ko pala napasa. Eto. Naleletsehan ako dito sa mga gumagawa nitong katarantaduhan na to Pero yun mo, dati, ang EDSA People Power, hindi nila kinikilala kasi daw, ano lang daw yan, pinasama lang daw yan ng mga dilawan. Tapos ngayon, nagtatawag kayo ng nagtatawag kayo ngayon ng paglabas na sa, sa EDSA ng mga kababayan natin. Tarantaduhan to I-upload ko lang dito para maipakita ko po sa inyo. Ayan Ayan we are not Filipinos for nothing. Labas na, tara na sa EDSA Shrine. Alam niyo kung sino nag-post nito? PDP Laban. Facebook page. Kita nyo?
Ano sabi ni Digong noon? Walang kwenta ang EDSA people power. Utos lang yan ng mga dilawan, kagustuhan lang yan ng mga dilawan. Tapos ngayon, mananawagan kayo ng EDSA people power. Teka, tayo ng Digong. Parang ano lang tayo dito eh. Parang naglulukuhan na lang tayo eh. Yun yung mga ano ni Digong noon. Gigil na gigil siya. Dyan sa EDSA na yan. Diba? Tapos ngayon, gagamitin EDSA people power. Sus Mariosep. Ate Tamura, shoutout po ay Ate Janet Rosario. Hello po from Hong Kong. Ate Janet, ayan, si Ate Janet. Hindi kami nagkita sa Hong Kong yan. Sayang. No to Sara Duterte, no to Dutertes, no to China, no to pro-China politician. Pasok silang lahat sa Inidoro. Duterte, traitor sa bayan. Arniel Arnaldo. Ayan, shoutout po impeach Sara. Kailangan na talagang impeach yan eh. May sumusuka sa kanila pero may lumulunok pa rin yung mga nag-stay kumampi sa kanila. Cora Vidal, di pa sila nadala anong nangyari sa Pilipinas nang pinalayas nila si Apo Lakay, naghirap ang Pilipinas, nalubog sa utang. Yun nga po, Kuya Mache TV, shoutout po, Felipe Andaya, Julia De Vera, Call of Duty Mobile, nagtawag ng taong bayad, hindi taong bayan. Yun nga. Ate Janet, thank you sa iyong pakulay nagganap nga po ng taong babayaran. Ito yun. Panoorin natin to. Balita yan hindi namin there are some videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their barangays, papunta po doon sa lugar, pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po, it was documented. Di ko alam kung sino po yung nagpalabas nito. We just want to share it with you po. Ito po yung isang tao na nagsasabi. Sinasabi lang po ng tao na ito, may mga kapitbahay po sila, in-invite po sila na pumunta po dito sa lugar na ito, sa EDSA, particularly for 3 days with the commitment na babayaran po sila. Yung ibang videos pa na binigay sa atin, na nakita natin. Ito po yung, nililista po yung mga pangalan po nila. Nililista po nung binibigyan, inaabutan po sila. Allegedly, again, allegedly, ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po, allegedly, ay 500 daw po yung pinangako sa kanila. But it turned out, doon po sa ito po, ipapakita po natin itong yung logbook po na yan. Yan po, medyo pinilabuan lang namin yung mga pangalan po, nakalagay po dyan 200 po. So isa-isa pong ibinigay. So yan po, hindi po galing sa amin yan. Nakita lang po namin yan, kumakalat po sa social media. So I'm not sure po kung ito po, if you are referring to the same scheme po kung bakit naandun po sila. Without demeaning po yung purpose and meaning po ng mga tao po na nandoon. Sana naman, again, we don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. So we're not sure if this is true. We're just sharing it because kumakalat po ito sa social media po. Kita nyo, kita nyo naman po, meron ng bayad, napakakunti pa rin. Napakakunti, Jesus Mariosep, ano ba yan? Diba, nakita nyo naman, may bayad na. May bayad na, ganito pa rin sila kakonti. Ganyan pa rin sila kakonti. Ganyan pa rin kakonti, Jesus Mariosep.
May bayad na 200, 500, kahit tingin ko kahit 1,000 pa yan, kahit 2,000 pa yan eh. Wala, hindi na po hindi na po yan gugustuhin ng taong bayan na puntahan o suportahan kasi alam naman ng mga Pilipino, naku nawala. Alam naman ng ating mga kababayan, alam naman ng mga Pilipino na ang tangi lamang ditong ipinaglalaban ay si Inday Garutay Sara, ang tambalustay, gastoderang vice-presidente natin na walang kwenta, si Digong na isang bulate na lang ang hindi pumipirme, kademonyo ang pang ginagawa, at si Kibulok na isinama na sa mga kriminal doon po sa BJMP. Sila na lang naman ang pinagtatanggol dyan. Hindi naman ito para sa demokrasya. Malayang-malaya nga ang mga relihistang nakakakilos diyan. Walang nakatutok sa kanilang baril. Walang nananakot sa kanila o naninikil sa kanilang mga pinagsasasabi. Kahit binababoy nila si PBBM, walang sumusuway sa kanila. Pero syempre nandiyan ang kuraparoko ng EDSA Shrine na binabastos ng mga nagbablog dyan, ng mga nag-i-speech dyan. Bilhin mo simbahan yan, dalanginan. Hindi nila ginagalang. Palibasa sa KOJC, pwede mong babuyin. Pwede mong babuyin eh. Pwede kang magwala. Pwede kang magmura. Pwede mong tarantaduin ng mga kapulisan doon sa loob ng KOJC. Dalanginan nila yan. Pero walang manners yung mga tao dyan, yung mga kulto ni Kibulok. Yan po ang gusto nilang gawin sa EDSA Shrine. Binababoy nila ang dalanginan ng mga Katoliko. Siyempre magrereklamo talaga ang kuraparoko dyan. Nawala yung audio, sabi ni. Nawala yung audio eh. Teka, lilipat ko lang ng Diba? Talagang magrereklamo yung kuraparoko dyan. Anak ng teteng naman. Yun ngang kulto eh. Nagrereklamo nung pinasok ng mga kapulisan eh. Diba? Ito pa kaya na dalangina ng mga Katoliko ang hindi magrereklamo. Ay, naku, napakahihina talaga ng mga utak nitong mga Duterte supporter na to. Puro mga tatanga. Puro mga bobobo. Pag naman nasabihan mo ng bobo, tanga, galit na galit. Mumurahin ka. Kung ano-ano sasabihin sa'yo. Katangahan, kabobohan naman ang ginagawa. Diba? Buti sana kung katalinuhan ang pinapakita nila. Buti sana kung maayos silang mga tao. Alam nyo ba kung bakit walang sumasama sa panawagan din nila na EDSA People Power? Alam nyo po ba kung bakit? Sino sasama dyan sa mga tao na yan? Si Eric Celis. Magsalita pa lang mukha ng demonyo. Si Badoy. Si Badoy na mukhang impaktang mangkukulam. Yung panot na abogado, ano pangalan nun? Yung panot na abogado na yun. Sino sasama dyan sa mga yan? Kay Harry Roque. Sino sasama kay Harry Roque na mukhang butandeng? Na butod. Ito talaga'y butod eh. Si Harry Roque. Diba? Sino sasama dyan? Sa mga tao na yan. Dagdag mo pa yung mga bobong vlogger, mga pinagkakakitaan lang yung ginagawa nilang pagiging Duterte vlogger kuno. Jesus Mariosep, sino naman ang sasama dyan?
Ayan. Okay na. Diba? Sino sasama dyan sa mga yan? Eh, puro mga ano yan eh. Puro walang kwentang mga tao yan. Sasama ba mga Pilipino dyan sa mga walang kwentang tao, sa mga mukhang kriminal na yan? Na wala namang mga kredibilidad yung mga yan. Play pa natin to. Pero kahit pa may mga pulis na sa kanilang pwesto, wala pa ring alisan ang mga natirang Duterte supporter. Sa videong ibinigay sa News 5, sinisi nila ang ingay sa babaeng nakapula na bigla na lang umanong nagwala habang may misa. Siguro napag-utusan yun na manggulo para kami ano na naman sa social media na may ganitong gulo para kami mapaalis. Na hindi po. Git naman ng isa pang Duterte supporter na si Jeffrey, hindi sila binayaran o hinakot. Ayan. Sir, saan galing? Sa donate po na, donate po yan. Tsaka wala po kami bayad dito. Wala po kami. Kita nyo, wala daw silang bayad. Eh, ba't kayo nandyan? Ha? Kung kayo walang bayad, hindi kayo pupunta dyan. Pag-aaksayaan nyo ng oras, pababain yung presidente na nagtatrabaho, gumagawa ng kanyang trabaho sa ating bansa. Inuuna kapakanan ng mga Pilipino, hindi inuuna ang pakikipag-away. Eh, ba't kayo nandiyan kung wala kayong bayad? Itong putang inan to, itsura pa lang, mukha nang di gagawa ng matino eh. Itong Jeffrey Magkalas na to, kung ako, malapit lang bahay ko dyan, araw-araw ako magbablog dyan. Volunteer lang po kami dito. Ayun na po na sabihin ko sino. May ibinari Volunteer. Putang ina, volunteer. Pero merong logbook, ang bayad 500, ang nakuha 200 lang. Actually, pagkatapos ng rally, saka natin nalalaman kung sino yung mga kumita, yung mga organizer, yung mga nagtawag, yung mga naghakot. Kasi kasama sa kanilang bayad, yung hindi sila aamin na binayaran sila. Pero, katulad niyan, no, may nagrereklamo, 500 daw ang pangako, pero 200 lang ang binigay. Alam na. barikadang truck na rin dito ang Philippine National Police. Pero hindi nila sinabi kung saan nila ito gagamitin. Andre, ngayong ikalimang araw nga ng pananatili ng mga Duterte supporter dito sa likod ng EDSA Shrine ay mariin pa rin nilang sinabi sa atin na hindi sila babaklas dito sa may EDSA Shrine hanggat hindi nga napapababa sa pwesto ang nasa administrasyon kung hindi si President Marcos Jr. At sa susunod nga ng mga araw ay nakiusap pa rin itong EDSA Shrine Management dahil lalong-lalo na bukas linggo ay magiging oras-oras umano yung kanilang misa. Andre. Live mula sa EDSA Shrine, maraming salamat. Rainiel Pa. Kita nyo? Hindi daw sila aalis doon hanggat hindi nila napapalis si PBBM. Hindi daw sila aalis doon. Paano nyo mapapalis sa pwesto si PBBM kung kakatsangot kayo? Diba? Ilang piraso kayo dyan? Maniwala pa ako na kaya nyong paalasin si PBBM kung kasing dami kayo noong EDSA 1. Kahit man lang nung EDSA 2. Pero kung ganito lamang kayo kakonti, ayan, sabi ni Harry Roque, estimated 5,000. Padami pa daw ng padami. Ito bang itsurang to, aabot ng 5,000? Baka nakakalimutan nila, wala nang sumusuportang pogo sa kanila, kaya hindi na sila makapaghakot. Si Kibulok, nakakulong. Inuuna niya ang kanyang kaso. Hindi niyo napansin? Simula nang nakulong si Kibulok, wala nang hakbang ng mautog. Bakit? Wala nang nagpipinance. Sino magpipinance pa dyan? Puro katarantaduhan ang ginagawa sa ating gobyerno. Sino pa magpipinance dyan? Bagsak na ang mga Duterte. Bagsak na si Sara Duterte. Kaya sino pa ang magpipinance dyan?
wala nang kaamor-amor ang mga kababayan natin kay Digong. Diba? Kaya hindi na po natin masisisi ang taong bayan kung ayaw na kay Digong. Bakit? Kaya mahal ang mga bilihin sa mga pamilihan, sa mga palengke, kaya mahal ang ating mga kuryente, tubig, pati na ang mga gasolina at langis. Dahil kay Digong, ibinaon tayo sa utang. 7 trilyon na utang ang dinagdag ni Digong pagkatapos ng 6 na taon niyang termino. Utang ina. Utang ina talaga. Saan ka nakakita nun? 7 trilyon ang binaon sa atin sa pagkakautang kay Digong. Tapos, ang kakapal ng mukha ninyong maghanap ng tig 20 pesos na kilo ng bigas. Kung di ba naman kayo mga bobo, kung hindi ibinaon tayo ni Digong sa utang, di sana nakakapag-subsidize ang ating gobyerno sa mga pangunahing bilihin, sa mga pamasahe sa public transport, at nakakatulong sa ating mga kababayan. Alam nyo ba sa sa Macau, napakaganda po. Napakaganda. Nakita ko kung gaano kaayos ang Macau, kung gaano kayaman ang Macau, kung gaano ka high-tech ang Macau. Nakita ko yan, nalibot ko yung lugar ng Macau. Ay, Naibiminda Cabanes, from Hong Kong yan. Kasama ni, mga ate at nanay natin yan. Ate Janet Rosario, mga taga Hong Kong. Shoutout po, Ate Gina Inglet, Ate Suset, Ate Monet, Ate Sunshine. Hello po sa inyo. Ate Banji. Si Ate Banji, shoutout mga Ilocano dyan sa Hong Kong. Shoutout po sa inyo. Kung di ko man po kayo mabanggit. Kaya Danny. Yan, anak ni Ate Gina Inglet. Shoutout po. Imaginein mo ba naman, binaon tayo sa utang ni Digong. Ang Macau, alam niyo po ba ang Macau, kapag ikaw nagbayad ka ng $6, o yung pera ng Macau, hindi ko nakalimutan pera ng Macau yung Portugal na pera, pag nagbayad ka sa bus, $6 ang bawat sakay mo, $6. Ngayon, may subsidize, $3 lang ang babayaran mo. Sagot ng gobyerno yung another $3. Dito kaya Digong, ano ginawa ni Digong? Ibinaon tayo sa utang. Kaya ang gobyerno natin hindi makapag-subsidize. Kaya wala po tayong pag-unlad. Bakit? Dahil itong si Digong, kung hindi ito nangutang noong panahon ng pandemya, kaya naman natin hindi mangutang nun Wala rin naman tayong natanggap na pera. Hindi naman lahat ng Pilipino nabigyan ng SAP o Social Amelioration Program. Piling-pili lang yung mga nabigyan. Alam nyo ba sa Macau? Naku po, ang laki ng perang binibigay doon. Panahon ng pandemya, 7,000. Pagpalagay mo na 7,000 Hong Kong dollar, times mo sa 8. 7, kahit 7 na lang ang palitan. 49,000 kada isang tao yun. Kung 3 kayo, nanay, tatay, anak, makakuha kayo tigpo 49,000. Abay, kahit pandemya pa na 1 taon. Makakaraos kayo kasi meron kayong pera. Meron pang ayuda galing gobyerno. Hindi katulad ng panahon ni Digong, hirap na hirap ka nang makakuha ng ayuda, hirap na hirap ka pang makakuha ng Social Amelioration Program o pera mula sa DSWD dahil piling-pili lang. Inutang pa ng inutang yung pera ng ibang mga bansa para lamang gamitin sa kanilang mga pansariling interes. Kaya alam nyo, Macau, yung si ate, shoutout kay ate, 2 ate natin dyan sa Macau, ayaw nang umuwi ng Pilipinas. Bakit? Ang sarap ng buhay nila doon. Yung isang ate natin doon sa Macau, taon-taon nakakakuha ng wealth, wealth sharing. Ang Pilipinas wala niyan. Ang Macau meron, ang Hong Kong meron. Wealth sharing na tinatawag. Bakit? Wala nang mapagpuntahan yung pere. Sobra-sobra na Si Digong ano ginawa?
Utang dito, utang doon, utang na talaga na yan, nabuhay talaga ng mga Pilipino. Biggest lagi ang sinisingil nila kay PBBM, ang tatamad kasi nilang magtrabaho kayo. Kung hirap kayo maghanap ng trabaho, ang daming nagpapalaba dyan. Eh di makalaba, makilaba para may bigas kayo. Makilaba. Ayan o. Tolindoy, balik ang drugs at crime sa panahon ni BBM. O mukhang ito, may agyo po utak nitong si Tolindoy. Tolindoy, bawal bobo dito. Pasensya ka na ha. Usapang matalino lang to. Hindi ka makaka-relate sa amin. O, Ate Lori Mamawag, binaon ng bansa sa utang. Imelda Ignacio, kaya nga Sir Mac dito sa amin, piling-pili pa ng barangay pag di ka bibigyan. Buti pa yung anak ni Kapitan, kapatid ni Kapitan, pamangkin ni Kapitan. Doon sa amin sa Bulacan, pinipili lang kung sino mabibigyan. Yung mga squatter, yung mga homeless, hindi binigyan. Bakit? Hindi naman daw botante. Kapatid ko, hindi rin binigyan. Bakit? May kapatid daw na OFW. Bakit ang OFW ba? Hindi ba naapektuhan ng pandemya? So far, mas tahimik pa ang bansa. Tama po. Sila Digong at si Sara lang naman ang gugulo. Bakit, Tolindoy, nawala kayong drugs sa panahon ni Dutae? Nawala daw ba yung drugs? Hindi naman Ang daming ang binebenta ni Digong noon. Ate Mary Jane De Vera, tama. Anselmo Sabilay. Sir Mac, tama ka. Galing din ako ng Macau. Di ba ang ganda doon sa Macau? Joel Abellera, shoutout po. Nanay Biminda, shoutout po sa'yo. Si Ramon Mangili, walang ya kayong nasa EDSA na mag-impeach kay PBBM. Kabaliktaran, imbes si Sara dapat may impeach. Pero dahil sa kahambol ni PBBM ay inayawan niya ang pagka-impeach ni Sara Dutae. Kaya muntik na maging China ang Pinas. Tama po. Nike Biminda. Ate Cora, hanggang 2028 sila dyan. Kasi saka palang baba si Pangulong BBM kasi tapos na kanyang termino. Lagi naman nila yung sinasabi, pati yung hakbang ng mautog. Kita nyo, 10 araw naghakbang ng mautog ang kulto ni Kibulok doon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kita nyo, ano nangyari? Wala, nga. Kuya Richard, po, aasarin natin lalo yung mga Dutae na yan. Sabi nila nadagdagan daw ang 32 million kung totoo yan, tapos ganyan kakonti. Jose Naipe, shoutout ko, Kuya Mache, rally nga ng mga militante, may bayad. Kayo pa kayang mga DD shit? Ay, actually, Kuya Mache, meron ako nakita na mga nagrarally sa Mendiola, ang sabi nila, hakbang daw mautog yon. Yun daw mga kasama daw nilang magrarally laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang gobyerno. Bakit hindi pumunta yun ng People Power Monument kung kasama nyo yun? Wala akong bilib sa mga vloggers ng DDS, puro fake news and for the views at revenue lang habol nila. Kaya nila ginawa yan. Totoo naman yan. Alam nga namang hindi ka kumikita, magbablog ka pa rin ng magbablog. Ako kahit wala akong views, wala akong pakulay, wala akong kahit na anong natatanggap dito sa aking pagbablog, hindi po ako aalis sa pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo po kung bakit? Sino ba maapektuhan kapag bumagsak ang ating gobyerno? Mga taga Macau ba? Mga Malaysian ba? Indonesian? Amerikano? Hindi naman Tayong mga Pilipino ang maapektuhan. Ay nako, Diana F. Campano Duterte's The Criminals. Yun nga po. Sunday Ben. Kahit lumaban sa president si Sara, matatalo siya. Dumami lang ang boto niya dahil napasama siya kay PBBM. Masama siya sa mga boto ng loyalist. Ilocana in Europe Channel, kagigil yung Sarang yan. Tama lang ang name na may Sara siya. The Great President PBBM. Okay, Jose Gumamela. Never sa Duterte and Company. Yun nga po. Ngarag na itsura ni Harry Barney. Ano nangyari sa Palawan? Yung pinaglalaban nyo ni Bigwas? Nga, wala pong nangyari. Ano yun kumbaga, niloloko na lang naman ng mga nagrarally na yan na kaya nilang pabagsakin si PBBM sa kanyang pwesto o paalisin sa pwesto.
Ilang piraso kayo dyan, mabibilang. O, madami ang makakaso na vloggers na fake news. Dapat lang ang daming bago din na DDS vloggers. Oo nga, Ate Lori Mamawag, Alexander Okuwaman, PBBM, pinahiya sa buong mundo ni Sara, okay lang sa kanya. Bakit? Ano ba meron? Mabait po kasi si PBBM, hindi katulad ni Sarang walang niya. O, si Serena Sofia De Vera, sana makasuhan na yan si Fiona ng anti-terrorism law para matikman niya ang batas ng minirmahan ng tatay niya. Reyna Beljoy Esteban, tama ka, tayo ang maghirap. Yun nga po, ilang taon na lang, di pa makantay si Sara, Ate Lori Mamawag. Wala na, hindi na magiging ano yan. Hindi na po mananalo yan si Sara. Malabo na yan. Mahirap nang manalo si Sara kasi si Sara po, sirang-sira na po sa ating mga kababayan. Sinira na po niya ang pangalan ng kanilang pamilya. Eto yung ano